isubo ang imong panalangin. O ipundihog sa matag usahay. In Jesus' name. Hallelujah. Thank you for fighting for us, Lord. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, yes, I will say, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. Ato'y bayo at makakaunason. God is fighting for us. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. And we will shout it out, shout it out. Now we live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. 'Cause I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I in Jesus' name, 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 in Jesus' name. Oh, in Jesus' name, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. We worship you in this place. Hallelujah. Hallelujah. Igsoon, bisan unsa man imong nagian karon igsoon, pilia ang pagsimba sa Dios. Pilia karon ang pagsimba ug pagday kaniya. Maayo kayo ang pagpasalamat sa Dios. Ingano man igsoon, maayo ang atong Dios. Come on, worship. Hallelujah. So good, Lord. We worship you in this place, Lord. Ibuo-buo, Diyos, sa imong bihog, kanamong tanan. As we worship you, as we praise your name. Oh, Jesus. See, Lord. Lord, we worship you. Come on, worship. Lord, we worship you. Lord, we worship you alone. Worship the Lord, worship Him. Lord, we worship you. Lord, we worship you. We worship you.
are so gracious, Lord God. You are our best friend, Lord. Kau suod na mong higala nga nagatiman anak. Yes, Jesus. I call you faithful for the promises you and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. When I think of how you bless me, how your hands never let me go, never let me go. See, you have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. I call you Savior for the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. I know you're able, and my eyes don't have to see one more reason to believe. 'Cause when I think of how you bless me, how your hand never let me go, you never let me go. But church, you have been so good to me.
is so good. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Thank you, Lord. Being so good, Lord God. Sino ba naman good ano na Diyos? So good to me. What a friend. Whoa, and I just wanna thank you, and I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Pasalamati ang Diyos. Oh, Jesus. Inumdumi ko nung kaayo sa Diyos igsoon. Ito inumduman ang kaayo sa Diyos. Sa diha ang inumdum tayo igsoon. Mapugnan pa ba nato atong mga kamot sa pagbayaw? Sa diha nga mainumdum ta nga wala man dita biyae sa Dios. Magpakahilom pa ba ta igsoon? Sa diha mainumdum ta siyang gugma igsoon. Didaan ba nimo pagpasalamat ang Dios? Maayo ang atong Dios. Matinud-anon ang atong Dios. Gamhanan ang atong Dios. Milagroso. Balaan. Mananambal. Dios sa panalangin. Dios sa atong kinabuhi. Tag-iya sa tanang butang. Unsa pa may atong ipangita igsoon. Ang ayan
ng pasalamat sa Dios. Ang ayan ang idaig kaniya igsoon. Ang ayang ibayaw ang atong Dios. Kay wala ta niya biyahe, ni wala ta niya pasagdi sa atong kinabuhi igsoon. Busag ihagit ko ikaw, gi-encourage ko ikaw nga simbaho nato ang atong Dios sa espiritu kamatuoran. Kinasayod ta nga maayo siya. God is so good. Hallelujah. 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 Paminawa ang sigit mo mga katauhan ni Diyos. Paminawa, Lord, ang mga pagsinggit sa mga pagdaig na mo, Lord God. Imuha kining tanan, O Diyos. Church, dili ron panahon na magpakahilom. Dili ron panahon na magluya-luya. Dili ron panahon na moatras ka. Dili ron panahon na bukunhon ka. Dili ron panahon, Nixon, na magluya-luya ka sa pagpangalagan. Panahon karon sa pagdaig sa Dios. Panahon karon sa pagsimba kaniya, pag-alagad kaniya. Hallelujah! Yes, yes! Hallelujah! Jesus, we worship you. We worship your name, Lord. Jesus. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good, so faithful. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Walay katapusang pagpasalamat nga mo'y hatag kanimo ang mga pagdaig ug pagsimba. Dawata kini tanan, O Dios. Hallelujah. Amen. Atong palakpakan atong buhi nga Dios. Mga paglingkod sa iyang presensya. Amen. Magpadayon kita sa atong pagsimba, sa pagsangyaw ug pagdaig sa Dios nga walay puas. Andama ang inyong mga kaugalingon sa pagbaton sa grasya ug gugma sa atong langitnong Dios nga Amahan. Welcome kamong tanan sa atong simbahan diin ang gugma ug pagtuo magkahiusa. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pinaagi sa pag-ampo ug pagpasalamat. Ipahibalo sa Dios ang tanang inyong mga panginahanglan.
ug ang kalinaw sa Dios nga labaw sa tanan nga hunahuna magabantay sa inyong mga kasing-kasing ug sa inyong mga hunahuna pinaagi kang Kristo Jesus. Humilom kamo ug ilhon ninyo nga ako mao ang Dios. Pagabayawon ako sa taliwala sa mga nasod. Pagabayawon ako dinhi sa yuta. Kita nasayod nga diha sa tanang butang ang Dios nagabuhat sa maayo ngadto kanila nga mga nahigugma kaniya ug mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Magapadayon kita sa pagampo, pagdaig ug paghingpit sa atong pagtuo sa Dios, pinaagi kang Kristo Jesus. Magaandam kita sa pagbaton sa dakong grasya ug sa gugma gikan sa atong langit ng Dios Amahan. Magapadayon kita sa atong pag-alagad ug pakigtambayayon sa pagsimba ug pagdaig sa atong Dios Amahan. Good morning mga igsoon. Welcome sa atong fellowship karong kabuntagon. Og ang uban nga late siguro, ang uban wala diri kay naay event ang atong pinangga nga syudad. Kung kay balo siguro mo nga naay Ironman ron. Pero maigsoon ako pangutana sa inyo ha. Unsa inyong buhaton kung padong mo malate? Padong pa lang ha, wala pa na late. Unsa inyong buhaton? Dagan. Na ba si Brother Tony ron? Wala? Pwede na ka magbisaya. Nakinomdom lang ko maigsoon pag nag-school ako mga sa itong year 2004 to 2009 sa UCLM. Nahigayon nga malate. Nga ang akong classroom, first subject, nasa 6 nga floor. Kung padong nang malate, bisan unsa nimo kakapoy or unsa ka wala kay usay wa man tay gana mo eskwela mudagan jud ka kay hadlok ka mag-attendance ba na permero ang teacher og naay hinungdan mga igsoon nganong mudagan ang tao kasagaran mudagan ang tao kita usa ka individual kung naay maayo nga nahitabo example naay nang hatag og libre nga pagkaon maginilugay dagan naay nang hatag og libre nga drinks or t-shirts or kanang higsugot ang tagdagan sa kanang election na manghatag mudagan para di ka maapsan di ka monhan or napoy laing nga rason nga nang mudagan tungod kay naay daotan nga nahitabo example naay nasunog nga balay ang mga tao magdinaganay dyan na di ba tinuod walay maglakaw ang uban mudagan para lang mutanaw ang uban mudagan para magkuhag tubig ang uban magkuhag bisan unsa para itabang or kung naay aksidente ang mga tao magdinaganay ang uban mutabang, ang uban para mag-video, na-content. Pangutana imong tapad, when was the last time you ran? Kano sa mga last nga time nga nidagan? Pangutana niya, paabot yung tubag. Karon ba tuiga, or niaging semana, or ganina buntag, or... Ako man daw, ganina kay na late, mang nandagan. Ug masabtan ra jud nato maigsoon nga nung naay mga vacancies kay ang uban naglisod og lusot sa traffic kay naay nanagan physically or nanagan nagbike or nagsaom dito sa dagat dili sa dan. Ang atong title karon, The Only Time God Ran. Ato na lang ning tubagon ng atong title. Kano sa man unsa ra kay gayon nga nidagan ang Ginoo? Nidagan siya padong nimo. Kano yung una-una, kanas mo na itabuha, wala mo ko nakabasaan eh. Ang sunod nga, kumingon ka tag-slide, basin hunon mag-slide niya, mag-slide, kanang PowerPoint nga slide, next slide palihog. Ang parable, man itong hisgutan karon mag-hisgutag parable. Sa Greek word niya, original nga word, parabole, ang meaning, placing one thing beside another, involving some likeness or comparison. Si Jesus, nagisgot siya mga parable o kanang side by side ganing nga comparison kay matod pa dili na ako malimtan nga sa grade 1 na mga subject naman mi Bible nga ang meaning sa parable kay earthly story with heavenly meaning. Naka-realize na ko maigsoon nga importante kayo nga ang mga bata sugdan natog pag
lawom nga Bisaya sa unsay laing word sa Bisaya pag matuto kanang mabaw-mabaw? Pagtudlo. Sugdan pagtudlo ang mga bata sa kanang sa pulong sa Ginoo sa kanang bata pa jud sila, dili kanang high school na or college, sa kanang kindergarten level or elementary level. Kaya ang mga pulong sa Ginoo nga ilang madunggan, lisod kay nila makalimtan. Man ako na may mga bata, ako mong gi-encourage nga, dalaan ninyo dito sa upper room, kay tudluan sila sa mga teachers o mga Bible verse, Bible stories. Ug sultian ta mo, sama sa nagbarog diri sa inyong atubangan, dili na niya malimtan. Magka bawd-bawd man na iyang kinabuhi, pero mabalik yun na siyang unahuna ang gitudlo sa iyang mga teachers. Kaduha nga meaning atong follow-upan og meaning ang parable. Illustrative ni siya ang parable. Story ni siya assisting to make truth intelligible. Para sa yun masabtan ang buot ipasabot sa kaninga case ni Jesus. The parable is constructed to set forth a truth spiritual and heavenly. Kay kung diretsoon og sulti ni Jesus sa mga langit nun nga butang niya, ang iyang audience kay maglisod og sabot, mahimong ma-defeated ang purpose. So gipangitag paagi ni Jesus, pinaagi ning parable nga mas masabtan siyang audience sa ani nga case sa ang mga Jewish audience niya. Magisgot ta karon sa Luke 15:11 to 24 lang. So possibly sa 32 na siya kutob, pero mo focus lang ta sa 24 kutob. Kung tanaw mo sa inyong Bible, ang kanang Luke 15:11, ang heading ana lain-lain. Na ay the prodigal son, na ay the parable of the lost son, ang anak nga nawala, kung sa Bisaya, ang sambingay. Mo na ang Bisaya sa parable, sambingay. Mahitungod sa anak nga nawala. Unsa man ni ang prodigal? Ang parable of the prodigal son, mo ni ang pinaka-familiar sa tanan nga parable, tanan nga sambingay. Ang meaning sa prodigal kay wasteful. Tig usik-usik. Spending money or resources freely and recklessly. Walay pakialam. Wastefully extravagant. Ang worship team na kaya sila extravagant worship, walay pagpugong nga pagdaig. Ang kanipod prodigal son, walay pugong sa pag-usik-usik. Dili sa paggasto ha, walay pugong sa pag-usik-usik. So atong anaman namon og pagbasa ang verse og atong anaman namon usab pagpasabot Luke 15:11. And he said, si Jesus ni sulti, ani nga parable, a man, ang amahan, na ay duha ka anak. The younger of them said to his father, ang manghod, Father, give me the share of the estate that is coming to me. And so he divided his wealth between them. Usa ka adlaw niya na ang manghod miingon sa iyang amahan, Tay, hatagin ako sa akong bahin sa katigayunan. Busa gibahin sa amahan ang iyang katigayunan tali sa duha niya ka anak. Ang kani nga request maigsuon kay shocking ni siya. Nga request equivalent to saying nga nagwish siya sa iyang papa nga matag namatay na lang kanya para mahatag nimo ang akong bahin. He was not entitled to any inheritance while his father still lived. Ani nga context or sa atong panahon di ba applicable ni? Nabay mga anak mangayog bahin sa kabilin niya buhi pang inahan or kuan amahan? Naa. Pero sa kaninga context kay shocking ni nga request, dili ni acceptable sa ilang panahon. Yet the father graciously fulfilled the request. Ang amahan, iyang gihatag ang request, giving him his full share. Sa iyang gipangayo, full share ang gihatag sa amahan, which would have been 1/3 of the entire estate. Atong i-mathematics na gamay. Next nga slide palihog. Example, ang value sa estate sa amahan kay 100 million. Ang 1/3 ana kay 33 million. Ang maguwang, matod sa Deuteronomy, makakuha og double portion sa estate. So sa 100 million, double portion ang makuha sa maguwang. So automatic ang sa maguwang 66.7 million. Ang sa manghod, ato lang ibutang ha, wala ni para lang ni paghatag og kanang
illustration para mas makasabot ta unsa man di ay ni kadako or unsa ni kaklase ang nakuha sa kaning manghod. This act pictures all sinners related to God the Father by creation. So ato ning iset sa tong unahuna nga ang kaning nga setting anak ni ang nangayo, dili ni siya lain nga tao. Klaro ra magson. So maong na siya katungod mangayo, tungod kay anak siya sa iyang amahan. Pero dili unta angay nga buhaton kay buhi pa gud ang amahan. Who weighs their potential privileges and refuse any relationship with him. Padayon ta sa verse 13. And not many days later, dili daghang adlaw nga nilabay, the younger son gathered everything together and went on a journey to a distant country. And there he squandered his estate in wild living. Ikuha niya ang tanan, giliquidate niya ng assets, gibaligya niya ang iyang gidala kay cash. Ang estate, kayutaan siyang amahan, ang uban pa mga kahayupan. Okay ra ba yung kahayupan sa Tagalog? Basin lain ang meaning. Mga livestock. Basta mag-amping ko kanang mga Tagalog o Bisaya kay ang uban murag lain paminawan. Abandoning his father, gibiyaan na iyang amahan, yang gipa-convert og example lang sa to, gipasod niya siya ang GCash account, katon 33 million. Pwede ba na 33 million? Kasi nakasawaya na 33 million na sa inyong GCash. Or sa ATM. Amen. Bita maabot yun ang panahon na pero dili maabot ang panahon tungkol sa grabing inflation, 33 million, nagamay na lang. I-bless man dito sa Ginoo, amen? Labaw pa sa 33 million. Yang gibiyaan niyang amahan, gidaan niya ang iyang bahin, at lang ibutang 33 million. Gibiyaan niya ang amahan, o niadto siya padung sa kinabuhi. Na dyan siya plano para sa wild nga pagkinabuhi. Naay mga tao nga nagpasulabi sa kinabuhi, wild living. Sikusikan. Not merely wasteful extravagance but also deliberate immorality. Dili lang kaning batana, ako lang i-presume nga mas manghud ni siya nako ani nga story. Dili lang kay nag-usik-usik siya sa iyang kwarta, kundi gituyuan niya pagsud og mga butang nga dili maayo, mga immoral nga mga butang. Maunang dali kay nahurot ang iyang kwarta. Kita matagdagan mga movies ana, mga story sa radyo, makadungog ta ni Papa Joe mag-story ana nga daghang kay kwarta niya nausik lang tungod basta kahaylayan na ganing isgutan, mga bisyo or mga butang nga dili makaayo, paspasugin na ang drain sa kwarta. Verse 14, now when he had spent everything, a severe famine occurred in that country and he began doing without. Hangtod nga nahurot ang tanan. So nakita ninyo, mahurot yun ang tanan, yani prodigal, wasteful, nga immoral pa jud nga paagi siyang pagkinabuhi, hurot jud. Unya miabot pa jud ang usa ka dakong gutom niadtong dapita ug nahimo siyang walay nahot. 15. So he went and hired himself out to one of the citizens of that country. I-take note ninyo nga nilangyaw siya glain nga nasod gikan sa iyang amahan para ato gastoon. Sa parabola niya ato lang mas gihimong klaro. Og dito na atan siya nga nahurot ang iyang kwarta, nay famine, nay kagutom. Og anak siya usa ka dato kayo nga tao, pero nipugos siya nga mahimong trabahante og ang iyang amo he sent him into his fields to feed pigs. Maigsoon, hinumdumin ninyo ang audience ni Jesus nga gisultian na ni kay mga Jewish. Dili mga Pinoy, dili mga uponganon, dili mga US citizens, dili mga tao nga kanang loose lang ang pagkinabuhi. Mga Jewish, stricto ni sila nga nagsubay sa balaod ni Moises. Ang usa sa balaod nga pinaka-stricto sa balaod, matud pa sa Old Testament, kay ang swine or pig, gi-consider nila nga unclean.
Pero sa mga Pinoy, wala na to gi-consider nga unclean. Amen? Makakita tag na ay naghigda dira, nga puwa kaayo. Ang mga Pinoy, wala dyan muna na nga iyo, yak, pilang kilo. Nahi mag-birthday, mo dyan atong pangitaon, di ba? Wala mangita sa bami kung nahi mag-birthday. Maton, asa man to ang tawag na to kay kubal? Asa man tong kubal? Maoy unahon og kaon. Pero sa kaning audience ni Jesus, mga Jewish, bawal ni sa ila, hugaw ni para nila. This was the worst source of degradation imaginable for Jesus' Jewish audience. Swine or pigs were the worst sort of unclean animals. Daghan nga unclean animals nga sa ilang Jewish culture, pero ang swine maoy pinaka-worst, pinaka-grabe. Verse 16, and he longed to have his fill of the carob pods that the pigs were eating, and no one was giving him anything. Sa Bisaya, tungod sa kagutom, buot na lang unta siyang mukaon sa bunga sa kahoy nga gilawg ngadto sa mga baboy, tungod kay walay mihatag kaniya. Pero ti kayo ang slide siyang kinabuhi gikan sa pero ti kadato iyang giusik-usikan karon na siya dito sa Pigiri, wala siya makaon, gutom kayo, wala pa jud mutabang niya. Sa atong panahon karon na ay mga tao nga niagi gingana. Nakadungog katong testimony ni Life Coach Edel, iya jung mismong classmate. O naay mga tao sa atong palibot sa mga movies ato makita or gi-dramatize ilang kinabuhi nga perti ka habog sa una ya tungod sa mga mali nga decision na gisagulan pa jud og mga immoral nga buhat adto jud puniton kauban sa kaning storya sa mga baboy. Unsa man ning carob pods? Nakakaon siguro mo ani pagbata or inyo ning giduaan? Lain ang tawag ani sa tuwa dire. Nay kaparihan ni ipil-ipil. Batilis. Pareha lang ipil-ipil og batilis. Di ba duaan ni nato ablihon. Ang mga liso kay buwag-buwagon. Mao ni ang ipakaon sa swine, sa baboy. Pero dili ni ipil-ipil ha, basta mukaon. Nabay mo ipil-ipil sa bahay, basta karong hapon inyo nang ipare sa panit sa lechon. Magsun ang kaning carob pods, dili na ipil-ipil, dili ni batilis. Used to feed wines, gigamit para pagpakaon sa baboy. Sa ilang panahon, karong panahon na wala naman. But virtually undigestible for humans. Bisan gustoon pa pagkaon sa kaning tao, sa prodigal son, sa wasteful, extravagant wasteful nga kaning tao. Dili niya mahimo, kay dili siya mahilisan. Ayaw na lang ninyo suway, niguli, ayaw na lang mo, na may mga bata, dong gaay ko dong akong suwayan. Dili niya siya mahilis. He could not even manage a living by begging. Ang kaning tawhan na gikan sa maayo kay nga kabutang, dili siya kaako, gani pagpanglimos. Mana dito siya sa tago, dito sa bayi, sa mga swines. His situation could hardly have been more desperate. Maod dyan ni pinakaubos nga sitwasyon sa iyang kinabuhi. Padayon 17. But when he came to his senses, he said, how many of my father's hired laborers have more than enough bread, but I am dying here from hunger? Sa katapusan, nakaamgos siya sa dako niyang sayop ug miingon siya, nagsubra ang pagkaon sa mga sinuhulan sa akong amahan. Samtang ako aniya hapit na mamatay sa kagutom. Nasiguro uban nga naminaw online or kita mismo naglingkod, nakaagita ni sa kinabuhi nga kung naay blessings, kinsay naa sa inyong balay na ay mga butang nga napalit nga dili day kinahanglanon. Napalit lang kay tungod lang na kwarta, na sale, paliton ta ni. Nya paglabay sa pila ka buwan dira walay gamit. Or natay mga plato sa bahay nga pila na katuig wa na gamit kay napaabot sa bisita pero ang bisita wala jud naabot. Kung may bisita kato lang plastic lang atong gamiton kay sa inyong rahugasan.
Kami naman may sabay nga na, mga kabilin pa to ni Pastor ang uban. Nakaamgo siya, nga ang katong iyang gibuhat, dako kay epiktos yung kinabuhi. Kahunaw na siya, naman may mga katabang sabay, sobra-sobra man gani ang ilang, na sila'y pan, na sila'y Angel's Pizza, na sila'y chicken oing, sobra kayo, dili na mahurot. Nga ako diri sa pigiri, di ko kakaon atong carob pads, kay mga liso, di ko mahilisan. Nakaamgo siya. Muning usa sa importante na tong makatunan sa karon nga word. Timanin niyo ha, anak ni siya sa amahan. Sama nato nga anak ta sa amahan. Usahay kay duha na nga gayon. Wala pa nga tong CPU no. Wala ato nang napaitag solusyon, so paitan na tong solusyon sunod. So ang katong gipanduka nakamata mo abin ni rapture og kalit. Nang tanaw bito ko sa ban, hala, kuyawa na sila. Asa na ganito atong magson? Atong paspasan kay para dito maabtan sa kuan. Sa prodigal nga Corinthing, sikan dyan atong time. Nakaamgo siya, na, verse 18. Balik ratang slide. I will set out and go to my father and will say to him, tungod kay nakaamgo siya, nagplano siya, na mabalik siya amahan, ang iyang giplano nga isulti, Father, I have sinned against heaven and in your sight. I am no longer worthy to be called your son. Treat me as one of your hired laborers. Magsun sa marapon na nato nga kung makasata, usay gahi yun tag mayo, dilita mga yung pasaylo, dilita magpaubos. Pero maabot ang point nga makaamgot ta, nga nasayop yun ta, kinanglan ta sa tabang. Example, sa atong ginikanan, or sa atong boss, or sa atong teacher. Magbaybay ta kung sa itong isulti. Sakto ko or dili? Magplano na ta, pasilo ako. Yan, nag-abot na to dito, dili ta kasulti. Igon lang ta pa to sa luha, yan malo itong teacher, papasaron ta, ringa na. Pero ang kaning nahitabo sa Luke 15, atong tiwason sa 20. So he set out and came to his father. Nibalik siya, padung siyang amahan. But when he was still a long way off, layo pa lamang siya, his father saw him and felt compassion, naloy ang amahan for him and ran. So, nangita mo ganina, asa man nga kuan, the only time God ran. Naaday diri sa parable sa prodigal son. And embrace him, gigako siya, ug gihalukan. Sa Bisaya, clearly, klaro kay nga ang father, nagpaabot, kanusa mo balik yung anak. Wata ka ba ang timeline, ani pila ni ka semana or buwan, hutan ako nimong tapad, pila kakabuan hot doon ang 33 million. Pero, kung sa Pinoy ito nimo ihatag, ang 1,000 ka igo ra, imong ihatag pa, budgetan, igo ra, 500, igo ra pod. So, kung 33 million, igo ra pod siguro. No, tinod. Mapalit na inog balay, sakyanan, barko, eroplano, kutob sa makitaan nga ng lupad, paliton. Kutob sa wala natuon. Kutob sa wala pa natilawan nga pagkaon. Ang amahan, nagpaabot yun siya. Naglaom siya nga mubalik ang iyang anak. Di ba, tinuod na siya sa atong sitwasyon, sa atong relasyon, sa amahan nato nga dito sa langit. Amen? Nagpaabot siya. Tinod mga pinili ta, mga tinawag ta, og nagsige na jud siya paabot kano sa kanimo dawat ning tawhana. Kani akong anak nga gipili na gilain para masiliuhan ako nga makuan na hangtod sa hangtod. Ang atong amahan nga nasa langit nagsigig paabot nato. Atong kuhaan og second nga term ani unsa gitawag na pa inference or second nga pag-interpret. Nga bisan kita naana sa church, nakakonect na ta sa atong amahan dito sa langit. Naay higayon nga tungod sa blessings na sa Jeremiah chapter 2 ug 3 nga majority sa rason nganong mo palayo or mo backslide. Di ba slide pa ubos, backslide pa atras. Nabay mo slide ninyo ato mo sa alfresco, palingkuron yung bata sa ubos niya. Wala. Pwede siya kung i-reverse ang video. Pa-slide ni mo niya, imong i-reverse ang video.
Kasagaran sa rason nganong mo palayo ang tao tungod sa blessing. Muna bantayan nato nga kung i-bless tag mayo sa Ginoo, mas mudot-dot ta sa Ginoo. Kay kung malingaw na tag mayo sa blessing, malayo ta sa Ginoo. Una na bitaw ko samtang nagbasa ko ani. Nga usa ni sa hinungdan nganong ang nakakita siguro ang manghod nga datuan na mo unsa pa man sa akong amahan. Iyang gipangayo ang bahin ug iyang giwaldas. Magsun kong i-bless ta sa Ginoo, dili na to usik-usikan. Amen. Atong i-invest para mobalik pa jud ug atong itabang sa ning kinahanglan. O kung nag-awas ang inyong blessing, ayaw ninyo i-gasto sa bisan unsa, itabang ninyo kay ongoing atong project pag-concrete sa basketball court sa Suong. Kung magamit ang atong blessings para sa iyang kahimayaan. Amen? Run, the Father's eagerness and joy at His Son's return is unmistakable. Dili malalis ang kalipay sa amahan kay nidagan siya. Di ba, dili malalis ang atong motive nganong mudagan ta kung musugat ta sa airport. Musugat, dili ka ng samaran ka ng say lang word sa sugat. Para kang Brother King, pag bagat, pagsundo sa airport, may video doon si Sister Jinky. Pero hindi siya tumakbo, yung, ano lang, nakita ka. Di ba kung mudagan ang tao, nagpakita og kalipay, amen? Ano to, Ma'am Jinky? Si King kay pa magpawawara, si nonchalant lang. Chill lang si King. Mauni ang nagpakita sa magnificent attribute ni God. Nga nag-set apart sa Ginoo nga tong galagaran ngadto sa mga false gods created by men, giinbento lang sa tao o giinbento sa yawa. He is not indifferent or hostile, but a savior by nature. Kasi papagad ko ang nagpadala ni Jesus diri sa kalibutan para maluwas ta, amen? Nagpakita ni siya sa nature sa Ginoo nga longing to see sinners repent ug malipay kung mo maginulsol, mo balik sa amahan. Amen? Mauni nakalahi sa uban nga Ginoo nga ilang gisimba. Kaya nga tong Ginoo in nature, sa iyang natural nga pagkasiya, kay maayos siya sama sa itong gikanta. Dili siya gusto nga bahala na mo dira. O dili siya indifferent, dili siya hostile. O sabi sa hostile? Dautan or kanang maldito. Nga, uy, nga nung maldito makay kanya, hinulsol ka, makasunan nung kaslangit niya. Si Jesus na dito, marag nagmugot nga, nga namang kadiringan, tagak lang ka dito. Dili nga na ang Ginoo nga tong galagaran, dili siya parihan nato. Amen? Ya, kung natay makita nga tao nga lagot kita, bisan magbag-o na ng tawhana, maglagot ka punta, dili pariha ang Ginoo nato. Mas sovereign, habog kay siya. Dili, way makatupong, dili matugkad sa atong kaalam. 21, and the son said to him, Father, I have sinned against heaven. Iyang gisulti ang iyang gipractice. And in your sight, and I am no longer worthy to be called your son. Dili na lang siya may mga anak. Inote ninyo mga igsoon that the son did not get to finish his rehearsed words of repentance. Wala na gani siya nakasulti og tiwas sa iyang gibaybay sa iyong nakuna. Na nakasako sa Ginoo, nakasako nimo, himuan na lang kung sulugoon, dili na ko imong anak. Kaya na-overpower ni siya, na-overdrive ni siya, kay gi-interrupt sa father to grant forgiveness. Inga na nga itong Ginoo maigsoon. Mao na kung napakyas ta, timan ninyo anak ni ang atong gisgutan, nakakonect na ni anak ni sa amahan. Kung ikaw dira, ikaw ram yun nakabawas sa mong kinabuhi, kitantanan, kita rin maka-evaluate sa itong kinabuhi. Kung napakyas ta, balik sa atong amahan. Amen? Kaya kung mugawas ta sa teritoryo sa itong amahan ni Papa God, mapalayo ta sa presensya ni Jesus, mapariha ta sa prodigal son nga wala na kadimao yung kinabuhi dito sa gawas. Wala na siya pagkaon. Baligyan na siguro yung mga relo, yung sanina, yung cellphone, iPad, tanan nga nay gibaligyan niya. Nagsakyanan siguro siya padong dito, pag uli, wala na.
naglakaw na lang. Nagsapatos siguro to siya dito or nagsandal, pag uli wala na, nagtiniil na lang. Mo na igsoon kung naakay deep nga nabuhat nga ikaw ray nakahibaw. Pangayo pasaylo kay ang Ginoo mudagan pasugat nato pagpasaylo. Amen. Dili siya indifferent, dili siya kapilan na ni balik-balik ning salaa, balik-balik lang gyapon. Dili pareha ang Ginoo sa ato agon nahuna, habog kay ang nahuna. Dili na tumatugkad, lapad kaayo ang gugma sa Ginoo. Kaya kung dili gud ta mo balik sa presensya sa Ginoo, dili ta mo balik sa atong amahan, ang kaaway magtakas og daog-daog sa atong kinabuhi. Mao nang ang pagsulay way kahumanan, ang sakit walay ayo-ayo, ang kwarta sige ra hubas sa dili unta ang gastuan. Pero kung nata sa poder, nata sa bay sa atong amahan, nata sa presensya sa atong amahan, guardyado ta, amen? Naanta ng blessings, naanta ng nga benefits, ingon nga usa ka anak. 22. But the father said to his slaves, quickly, bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his finger and sandals on his feet. Without a single word of rebuke from the past. Naba may nadunggan sa itong gibasa nga gimaymayan siya, asa naman ang 33 million? Ba wala? Aba atong ginikanan, uli na ito gikan skulahan, asa man imong baon? Wala na sobra. Kay dito nagpakulkul, hapit sa shrine. Nakita na mo, kami dungan nangaon, gigasto niya dito. Pero ang amahan, wala ta kadungog og single word of rebuke. Ani nga context sa past, diin man kagikan, unsay mong gikaon, unsay mong gibuhat, asa na to siya. Wala ta makakita og pagtulisok gikan sa tong amahan. Amen? So ingon nga mga anak ta, muliwat ang tata sa tong amahan. Nga kung natay mga kaubanan or mga igsuon, kaubanan to sa bahay, nga mga sipyat, pugnan na to itong kagalingon sa pagtulisok. Amen? Dili na itong trabaho. Trabaho na sa itong amahan. Amen? The father pours out his love for the son and expresses his joy that what was lost has been found. Each of the father's gift said something unique about his acceptance of the son. Sa next slide. Ang robe, wala, napay, balagmak, basin napay asa? Ang robe, katong na robe, wala. Ang robe, nag-symbolize siya, gi-reserve lang ni siya para sa guest of honor. Ang ring, nag-symbol og authority. Kung wala mo nakalimot, nagisgot atong sealed, usa sa gamiton pagsilyo kay ang singsing, nag-symbolize sig authority. Gipasuluban siya siyang amahan og robe nga andam ra dito gi-reserve, dili to pwede sulubon ni bisan kinsa para sa guest of honor. Ug aning case para sa iyang anak, gi-reserve para sa iyang anak. Na ay singsing nga gihatag diha-diha ug ang sandals. These were not usually worn by slaves and therefore signified his full restoration to sonship. Ani nga setting, ani nga panahon, ang mga slaves, dili magsandal, magtiniil ra sila. Yatagan si og robe, sing-sing og sandals. Gusto ni nagpakita nga ang amahan, expectant kayo siya nga iyang anak nga mobalik ug maong dako kanyang kalipay. Di ba giandaman jud niya? Kita mga ginikanan kung ang atong anak mo balik or gikan sa layo, di ba mag-andam dito kung sa iyang paborito nga pagkaon? Andaman na to, yung higdaanan nga wa niya gipilo, ikaw mo pilo. Pranig uli niya, iyan na pong bungkagon niya, ikaw na mo pilo sunod buntag. Ang plato nga wa niya pero pag first week sa camp, gikan sa camp, ning hugas. Pero karon wala na ng hugas, kay nihupas na ang kuwan sa camp. Di ba ang ginikanan, mag-andam, iyang giandaman, kay expectancy nga at basin day mo balik yung anak. Ug pagbalik natubag ang iyang expectation mo tong lipay kay siya. Second to the last nga verse, and bring the fattened calf, slaughter it, and let's eat and celebrate. Ang kaning fattened calf reserved only for the most special of occasions. A sacrifice or a feast of great
celebration. All this symbolizes the lavishness of salvation's blessings. For the son of mine was dead and has come to life again. He was lost and has been found. And they began to celebrate. Nanggawas ang tanan gitaguan sa amahan para sa anak. Samara po na sa tong panahon karon. Ya kung natay bisita, importante kayo nga tao, principal sa eskwelahan or politiko, di ba manggawas ang tanang pinakamayo sa tumbalay? Manglimpyo ta, mamintal, magsiminto, nga pintalan na sad, naipaliton, mangandam. Ingan ang atong nakita nga kakarakteristik ani nga amahan sa parable. The prodigal is an example of sound repentance. Nakadungog mo, Mike Son, nga importante ang tinud-anay nga paghinulsol. Sa atong nga context, ingon nga anak ta sa Ginoo. Masipyat man jud ta matag karon og unya or ganina or gahapon or karon ta taod or ugma. Importante ang tinud-anay nga paghinulsol. Atong klaro nga luwas na tagikan sa panulundon nga sala. Justified na ta. Pero napata sa stage of sanctification. Adlaw-adlaw giprocess atong kinabuhi, anam ta pag-usab. Masipyat ta kinahanglan mga tagpasaylo sa Ginoo. Amen. Para nag-worship nato, walay daghang babag. Dili ta magsiguro na nakasulti biya ko ato, nakapasakit ko. Ako tong nakuha ang butang, wala ko nananghid. Importante nga mga tagpasaylo sa Ginoo sa atong isig ka tawo pod. Amen. Mo ni ang lesson nga gihatag sa kani nga parable sa prodigal son. Nga importante nga mangayog pasaylo. Amen. Mao nay mo badbad nato gikan sa stress. So ay ragod pangayog pasaylo, di ba? Mas mobata kag 5 years. Ayaw na si gasto ng mga pahid-pahid, pangayog pasaylo. Mas mugaan imong naong, muhayag imong naong. Di na kakailangan magpa-inject para mo puti. Pangayog pasaylo, mugaan imong pamati. Wa na kay dagang hunaw-naon, makalakaw na ka bisan asa. Makapost na ka bisan unsa ka, di na ka magunaw unsa kay ang pagsabot ani. Pangayog pasaylo sa Ginoo ug clear ang imong relasyon sa isig ka tawo. Amen. The Father pictures God eager to forgive and longing for the return of the sinner. Si Papa God kay naglong jud nga mobalik kita, anak na niya, mobalik sa iyang presensya, mobalik sa pagkadasig. Ug labaw na nga naglong siya sa katong mga lost pa jud nga sheep. Kay baba mo mga igsoon nga nag-una ani sa Luke 15, nagisgot sa balik tulo ni ka parable nagsunod. The main feature as in the other two parables, nag-una ang the lost sheep, parable of the lost sheep, the lost coin, nya kani sa verse 11. Gipakita diri ang joy, ang kalipay sa Ginoo ug ang celebrations nga mahitabo sa langit kung naay usa ka makasasala nga maghinulsol. Dili magbasol, maghinulsol. Amen. So importante sa Ginoo ang nangawala. Mao na nga ako mong gi-encourage na pod nga nigdayon ninyong uli sign up mo kung wala pa mo ka sign up last week. Kaya importante sa Ginoo ang nangawala. Importante ang atong small groups para mas mahimot ang effective para pangita sa nangawala. Ang nangawala, pangitaon. Amen? Ang wala nangawala, di na pangitaon, magpabilin. Amen? Kikabaw mo ako lang ipasabot kamay. Ang nahitabo sa verse 25 to 32, ang anak nga maguwa nga naara pirmi, maoy nangigi. O nag-symbolize sa mga Jewish. Nga naan na nila ang mga scrolls, sa mga scribes. Naan nila ang word of God sa Old Testament. Ano lang, anong mangita pa man ka sa kanang badlungon sa mga tax collectors, to mga makasasala, o girebuke siya sa amahan. Nga importante sa Ginoo ang makasasala. Amen? O samara po na sa setting na to sa church, nagtuuma dito nga mulambo ang buluhaton sa Ginoo. Mahimong tatang open-minded nga, dili ta mahimong sama sa maguwang nga mangigi nga dibalik iyang manghod. Ato untang i-welcome pod. Di ba mao na ang kapakyasan sa maguwang ani nga parable? Wala lang ako gipakita para maka-save ta og time. Nga i-welcome nato ang nga tao nga naghinulsol.
Of course, mahimo man tang discernment nga lain niyang tuyo, kuan lang ni or sa niyang tuyo nganong ni apil. Pero kung maka-discern man jud ta, kay anak man ta sa Ginoo, naantay Holy Spirit, gipatikan man ta gisilyuhan. Atong i-welcome ang matagtaw nga moabot sa atong small groups. Ug moabot mismo diri sa kaning molingkod aning mga lingkuranan pohon. Amen. Nga dili ta mangigi kita man kuan niya, mao mo jud ni dungga ba to nganong naa man ni diri. Kung niagi na siya sa proseso, niagi na siya sa balaod, gi-release na siya, nagbagong buhay na siya, mao na ang mean ani nga kuan. Kung nag-usab na jud siya, naghinulsol, angay lang nga welcome. Amen? Ang conclusion na to, balik sa imong amahan. Dili ni para sa mga binyuhan niya, nagbuwag na mo bahay niya, mubalik mo dito sa, matipon mo balik. Kung nalayo ka ba kay tungod sa kahinungdan nga nung nalayo ka sa Ginoo, balik sa imong amahan pag hinulsol. Kay nagpaabot siya. Ug dili lang nagpaabot nga pag-abot nimo magpa palayo-layo musod sa kusina. Nya mo ato kas kusina, o ato na pod sa kwarto, ato kas kwarto magawa sa pod. Dili nga nang atong amahan. Mudagan siya sugat padung nimo. Amen. Ayaw palayo sa iyang presensya. O karong kabuntagon na igsoon, panagsara ni namo buhaton. Taga Saturday Night Fellowship nami, open mic. Nga ang mic, ibutang lang dira niya. Magtawag mi, pwede ka mo kanta, pwede ka mo sayaw. O karong kabuntagon, uban sa tabang sa atong mga madasigon nga mga worship singers, magpatabang ko nila. O atong gitawag si Brother King pod. Kahapon ko lang siya pinaalam para hindi makabalibad. Na kakantahin namin itong kanta. Tanawan niyo ang lyrics igsoon ha. Dili ko maingon ninyo nga ayaw paminawa kong tingog. Kaya imposible man na makadungog man dyan sa kong tingog. Pero paningkamutan ako nga ma-emphasize na to ang matag lyrics. Nga ang Ginoo di ay nidagan saan nilang higayon, kausa lang nga higayon. O nidagan siya padong nimo nako niya natong tanan. O para po nga kanta sa tanan nga nag-celebrate sa birthday sa month of April. O ang nagitar din nato kay birthday niya karon. Dili na ni para iyaha para ni naton tanan. Para pagpa-stick sa Word of God, the only time God run. Almighty God, the great I am, immovable rock, omnipotent, powerful, awesome Lord, victorious warrior, commanding King of kings, mighty conqueror, and the only time I ever saw him run was when he ran to me. He took me in his arms, held my head to his chest, said, "My sons, come home again," lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, "Son, do you know I still love you?" He caught me by surprise when God ran. The day I left home, I knew I'd broken his heart, and I wondered then if things could ever be the same. Then one night
I remember His love for me. And down the dusty road ahead I could see it was the only time. It was the only time I ever saw Him run. And then He ran to me. He took me in His arms, held my head to His chest, said, "My son's come home again," lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in His voice, said, "Son, do you know I still love you?" He caught me by surprise, and He brought me to my knees when God ran. I saw Him run to me. I was so ashamed, all alone and so far away. But now I know that He's been waiting for this day. I saw Him run to me. He took me in His arms, held my head to His chest, said, "My son's come home again," lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in His voice. I felt His love for me again. He ran to me. He took me in His arms, held my head to His chest, said, "My son's come home again," lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in His voice. He said, "Son," He called me son. He said, "Son, do you know I still love you?" He ran to me, and then I run to Him when God ran. Amen. Ingana ta kapinangga sa Ginoo maigsoon nga siya ang nidagan ug kanira nga higayon sa Bible nga nagisgot nga ang Ginoo nidagan dili palayo kun dili paduol sugat nato. Ingana ta kapinangga sa Ginoo. Mao na nga ako mong gi-encourage nga maninud ta pagpangalagad sa Ginoo. Nga kung natay mga kapakyasan, mga itagpasaylo sa atong amahan, balik sa atong amahan, balik sa imong amahan. Kay andam kayo siyang mapasaylo nimo. Amen. O kanong higayon na naman jud ang moment. Ako mong gihangyo ang tanan nga nag-birthday sa April. Pag-ari sa tubangan para dagan mo padong dere. Di lang ko mo dagan padong ninyo. Kay dagan-dagan man mo. Ari mo sa tubangan kay amo mong i-pray. Og samtang nagpadulong sila atong katahon balik para siguro uban kung nakanailan nga nag-birthday og April pareha sa tubangan. Atong ganyo si Haning amo may mo taod sa ribbon kay birthday pod sa month of April. Tinon na happy na birthday pa. Maigsoon kung pinangga ta sa Ginoo, pinangga pod nato ang usa-usa, amen. Ato jud ang tauran o ribbon. Atong ipakita nga atos lang gi-appreciate nga kauban nato sila rong mga tuiga. Salamat.
atong gyangi si Ma'am Jinky, may mo pray sa itong mga birthday celebrants. Atong gyangi si Bless or kisay mo puli sa kay si Brother King appeal po sa i-pray. Pulihan na to para na tayo background nga music. Manindog ta tanan Magson. Men, mamarog ta maigsoon og atong ipandong, atong i-stretch atong mga kamot. Ubay-ubay gyud sila no sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 disciples. Okay, ato silang i-offer pagbalik ni Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, dili sulakma. Lord God, dili aksidente Ginoong Dios nga naabot kining mga among mga higala, among mga kauban sa simbahan Ginoong Dios. Lord, nga nahimo na mong pamilya. Lord God, imo silang gibutang niini maong iglesia Ginoong Dios. Tungod kay parte og usa kami diha sa lawas ni Kristo, Lord God. Lord, tuguti balang espiritu nga ikaw, Lord God, magapamuhat, Lord God, og dagkong mga butang, Lord God, pinaagi sa ilang mga kinabuhi, Ginoong Dios. Lord, i-anoint ang matag usa kanila, Ginoong Dios, sa imong dihog nga espiso, Lord God, nga mohanoy gayud sa ilang mga kinabuhi, Ginoong Dios. Lord, nga tanan, Ginoong Dios, Lord God, nga i-touch na ining mga kamot, Ginoong Dios. Lord God, mahimo kining gold, Ginoong Dios, naa gayud ang imuhang panalangin in the name of Jesus. Salamat, Lord God, nga walay buhat sa kaaway, nga magmadaugon sa ilang kinabuhi tungod kanimo, Lord, ug amo kining gi-rebuke in the name of Jesus. Lord God, pinaagi sa imong ngalan, Ginoong Jesus. Lord God, mahimo silang madaugon, pinaagi ra gyud kanimo, Ginoong Jesus. Salamat, Lord God, nga ikaw, Lord God, magapanalangin, Ginoong Dios, gikan sa ilang ulo, Lord God, hangtod sa ilang lapalapa, Ginoong Dios. Lord God, ug naabay mga balatian nga naghasol. Salamat, Ginoo, nga kiining taknaa, Ginoong Dios. Lord God, imuha silang pag-aayuhon, Ginoong Dios. Lord, even ang ilang mental health, Ginoong Dios, imong panalanginan, imong pag-aayuhon, ibalik nimo ang kalinaw, Ginoong Dios, kalinaw nga gikan gayud kanimo. Salamat, Lord God, nga sila madaugon, pinaagi kanimo. Salamat, Lord, nga tanan nilang mga pangandoy, yes and amen diha sa imong ngalan, Lord. Dalaygon ka, Lord God. Lord, ikaw lamang ang makahatag sa kalipay, Ginoong Dios. Lord God, nga tinud-anay kalipay nga dili ma-offer nining kalibutana, Ginoong Dios. Salamat nga imo kining ihatag kanila. Dalaygon ka, Ginoong Dios. Salamat, Lord, in Jesus name. Amen. Amen. Una sila maulakaw, ato silang i-greet, atong dunganan pag litok ang happy birthday. 1, 2, 3, go. Happy birthday. Pwede na mo makapanglingkod. O kitantanan Magson, pwede ta mo lingkod. O atong ihatag ang time para sa itong mga MCs, para sa mga announcements. Amen. Dalaygo na itong buhi nga Diyos, Igsoon, no? O napadayon na ito ang church activities. Every Wednesday, gidasig mo, Igsoon. Inay mo tapad nga, magpa-recharge ta. Igsoon, every Wednesday, 7:15 to 9 p.m. O kung dili mo available, Igsoon, sa matag Merkulis, na available na ito ang Soong Outreach every Thursday, same time, 7:15 to 9 p.m. O napadayon, Igsoon, na ito ang intercessory prayer meeting every Friday adto sa upper room. Kundi Igsoon, maghiusa ta sa pagampo. And ato ang Sunday service, Igsoon, nagpadayon 9:30 to 11:30 a.m. Then kung di mo kahigayon nga mo attend sa buntag, dili mo mapakya sa atiman sa pulong sa Ginoo na ang Soong Igsoon alas 3 to alas 5 sa hapon. O sa ato ang Saturday Night Fellowship, batanon, be excited for the upcoming events which is a sports fest. And nagpadayon ang ato ang Saturday Night Fellowship every Saturday 7 p.m. to 9 p.m. ari sa GGCF Main. O sa katong hatag sa gugma, Igsoon, kung nag-awas-awas imong panalangin sama sa giwali sa atong pastor nga mosuporta para sa GGCF Soong Outreach nga basketball court. And please approach ni Sister Manji. And arita sa ato ang Tithes and Love offering, Igsoon, akong gihangyo si Sister Belen para sa pag-pray niini.
Let us pray. Thank you, Lord. Hallelujah, praise God. Salamat, O Lord God, sa imong pulong karon, O Dios, nga nagpahinumdum ka namo, O Lord God, nga bisan unsay dangatan sa among kinabuhi, Lord God, ana ikaw, O Dios, nga kanimo lang kami modagan, O Dios, ni magsalig, ni magsampit, O Lord God Almighty. Salamat, O Dios, sa trabaho sa imong mga kaanakan, O Lord God, nga ikaw naghatag og kusog, Lord, kabaskog sa panglawas, nga makalahutay kami sa pagpanarbaho, God, sa pagpanginabuhi, sa negosyo, Lord God Almighty. Salamat, O Dios, nining tanan, ikaw ang mahimaya, Lord God, nga kabalo kaming muuli sa imuha, O Lord God, og sobra pa, Lord Jesus. Salamat, O Lord God, nining tanan, lakip na nining nga adlaw, O Dios. Salamat nga ikaw naghatag og dili sakit nga kainit, Lord God Almighty. Dalaygon og himayaw ni ikaw, Dios, sa ngalan ni Jesus. Amen. Problema sa tingin siya, kung ikaw may kabalaka sa tingin siya, kung tunay panghinaan sa tingin siya, nananalig mo para sa sugit kami. Kaya Diyos dili mo tingin siya, hindi ang makita ang iyong pangalan. Di na ko ikaw tanan, may kagubatan ng pagkasulay. Ikaw may problema sa tingin siya, kung ikaw may kabalaka sa tingin siya, kung tunay panghinaan sa tingin siya, nananalig mo para sa sugit kami. Kaya Diyos dili mo tingin siya, hindi ang makita ang iyong pangalan. Di na ko ikaw tanan, may kagubatan ng pagkasulay. Isang Diyos sa panalangin, ang gumayawan pagkabawi. Siyang Diyos na inugat sa tumating na ako. Siyang Diyos sa panalangin, ang gumayawan pagkabawi. Siyang Diyos na inugat sa Hallelujah. Atong isa to mga kamot para sa benediction. Nadra sa number 6, 24 to 26. The Lord bless you and keep you. The Lord cause His face to shine on you and be gracious to you. The Lord lift up His face to you and give you peace. Ang panalangin sa Amahan, ang kalinaw sa Anak, ug ang kadasig gikan sa Espiritu Santo mag-uban sa matag usa kaninyo. Panlakaw kamo nga may kalipay diha sa Ginoo tungod kay iya kitang mga anak, ang tanan mo dawat sa pagingon og Amen. Atong lamanuhon na matag usa mayong buntag.